Matagal na nakatitig si Liam sa kawalan. Iniisip niya ang tungkol kay Red Phoenix. Hindi na niya namalayan kung ilang oras na siya sa labas. Bumalik siya sa loob ng silid nang maalala si Ashley. Hindi man lang siya dito sinabihan kung tapos na ito sa paggamit ng banyo. Natigilan siya nang makita ito na nakahiga sa couch. Umabot ba siya ng maraming oras sa pagmumuni-muni sa labas? Bakit natulog ito kaagad? Dahan-dahan ang kanyang paghakbang papunta rito. Nakapikit na ang mga mata nito. Tulog na kaagad siya? Tanong niya sa sarili. Mukhang tinulugan na siya nito. Hindi na lang niya ito ginising. Nagpasya na lang siyang mag-shower na muna. Mabilis lang ang kaniyang pag-hot bath. After 10 minutes, agad din naman siyang lumabas ng banyo. Nakapamewang na tinitigan niya ng matagal si Ashley habang nakahiga sa couch at nakatalikod sa kanya. Natapos na siyang magbihis ngunit nasa couch pa rin nakahiga ang asawa niya. Hindi niya alam kung paano niya ito gigisingin. Kahit nakapikit ang mga mata, naramdaman ni Ashley na may mga matang kanina pa nakatitig sa kanya. Ngunit hindi siya nangahas na idilat ang kanyang mga mata dahil ayaw niyang makipagbangayan kay Liam kung saan siya matutulog. Okay na siya rito na matulog sa couch dahil kasya naman ang katawan niya. Pagod na ang katawan niya, inaantok na rin siya, ngunit ang isipan niya tila ayaw makisama. Nanatili pa rin ito na nakiramdam sa mga galaw ni Liam. Sweet sugar. Gustong magdikit ng dalawang kilay niya nang marinig ang malambing na boses nito. Hindi niya alam kung siya ba ang tinatawag nito o baka may kausap ito sa telepono. Ngunit ramdam niya ang mainit na hangin na dumadampi sa bandang tenga niya. Ashley. Mahinang tawag nito sa kanya. Gayunpaman wala siyang balak na kausapin ito kaya wala rin siyang plano na idilat ang kanyang mga mata. Alam niyang mapapagod rin ito sa kakagising sa kanya. Sa lahat ng mahirap gisingin, ang taong ayaw gumising. Napatas ang isang kilay niya dahil sa narinig. Pakialam ba nito kung ayaw niyang gumising? Sweetheart, gustong panayuan ng balahibo niya nang marinig ang napakatamis na endearment nito sa kanya. Nalalanghap na niya ang mainit na hininga nito na pumapasok sa ilong niya. Amoy na niya ang mouthwash na ginamit nito at nakaka-relax sa pakiramdam ang freshness ng hininga nito. Ilang sandali pa, naramdaman na lang niyang umangat na ang katawan niya mula sa couch. Ngayon niya lang napansin na binuhat na pala siya at pinahiga sa malambot na kama nito. Hindi niya alam kung ididilat ba niya ang mga mata or palanatilihin lang itong nakapikit. Naramdaman na niya ang bawat paghinga nito sa harapan niya. Bahagya niyang idinilat ang kanyang mga mata at nakita niya itong nakatingin sa mga labi niya. Mabilis ang pagtaas baba ng Adam's apple nito habang tinititigan siya. Ashley Castillo, matutulog ka na lang ba na walang goodnight kiss sa asawa mo? Sa isang iglap, pinag-isa nito ang mga labi nilang dalawa, dahilan upang idilat niya ang mga mata. Pinahiga siya sa braso nito habang patuloy pa rin sa pagromansa ng labi niya. Hindi nito yun tinitigilan hanggat hindi maramdaman na gumaganti siya. Nagtagumpay naman ito dahil gumanti na rin siya sa mga mainit na yakap at halik nito. Mas lalong naging mapusok ang pagpapalitan nila ng mga maiinit na halik habang tumatagal hanggang sa nararamdaman niya nang pumasok ang kamay nito sa loob niya. Liam! Bigkas niya sa pangalan nito, parang lalagnatin na siya. Sobrang nakakapag-init ang mga haplos ng palad nito na gumagala sa kanya. Sinungaling siya kung sasabihin niyang hindi niya nagustuhan ang mga ginagawa nito sa kanya. Halik pa lang nito pakiramdam niya na aarok na nito ang loob ng pagkababae niya. Sweetheart, bumaba ang mga labi nito sa leeg niya. Nakita niya ang paghanga sa mga mata nito na makita ang kanyang katawan. Muling lumapat ang mga labi nito sa leeg niya. Muli nitong sinakop ang mga nakaawang na labi niya at hindi niya namalayan na nakapatong na pala ito sa kanya. Hindi niya nararamdaman ang bigat nito dahil nakatukod ang dalawang kamay nito habang nakayakap sa kanya. Hindi niya maintindihan sa sarili kung bakit hindi niya kayang pigilan ito. Bagkus natagpuan na lang niya ang kanyang kamay na lumalambitin sa batok nito. Napakagatlabi siya nang maramdaman nito na sumasagi sa labas ng panloob niya habang nakapatong ito sa kanya. Tila may sariling utak ang dalawang binti niya. Tila naramdaman naman yun ni Liam dahilan upang mas lalo nitong idiin ang pagdikit. Hindi pa nga nakakapasok yun ngunit tila gusto nang tumakas ang katinoan niya. Gustong gusto niya ang bawat galaw ng katawan nito. At lalong nakakadagdag ng init sa buong sistema niya ang mga halik nito na gumagapang sa kanya. Hindi niya rin nakontrol ang sarili dahil kusa na rin gumalaw ang mga kamay niya. Pababa ng pababa ang mga halik nito. At tuluyan na siyang tinakasan ng katinoan niya. Gusto na niyang mag-ingay at hindi na niya yun kayang pigilan pa. Liam! Malakas na sabi niya sa pangalan nito. Humigpit ang sabunot niya sa buhok nito.
Ramdam niya ang pagtirik ng mga mata niya dahil sa sarap na pinaparamdam nito sa kanya. Alam na alam talaga nito kung saan siya nakakapagdulot ng kaligayahan. The taste is good, sweetheart. Nakangiti nitong sabi habang nakatunghay sa kanya, dahilan upang pamulahan siya ng muka. Liam, tawag niya. Namumungay ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Pang-ilang babae na ako na ginanyan mo? May himig selos ang boses niya, ngunit hindi niya magawa ang isipin na isa rin siya sa plaything ni Liam. Kahit asawa na niya ito, nagpakasal lang naman sila dahil sa mga anak nila. Hindi niya alam kung may pagmamahal din ito sa kanya. Ikaw lang, Ashley. Seryoso nitong sagot habang nakatitig pa rin sa kanya. Hindi ka naniniwala? Tanong nito nang makita ang pagdududa sa kanyang mga mata. Marami kang babae. Sagot niya at tumiwas ng tingin. I admit, marami ako naging babae sa kama. Ngunit lahat sila hindi ko ginanto. Sa'yo lang. Dahil alam kong ako lang ang nagmamayari sa'yo. Muli siyang siniil nito ng mainit na halik sa labi. Hindi man ikaw ang unang babae na nakuha ko, ngunit sigurado ako na ikaw lang ang huling babae sa buhay ko. Kaya kita pinakasalan. Mahirap bang paniwalaan, ngunit yun ang totoo. Simula nang angkinin kita 5 years ago, hindi na ako humanap pa ng ibang babae, kundi ikaw lang. Hindi ko alam kung anong nangyari sa'yo noon, ngunit hinahanap kita sa pamamagitan ng kwintas mo na naiwan sa akin. Kaya lang minalas ako dahil ninakaw ang wallet ko kung saan nakatago ang kwintas mo. Sa tingin mo kaya, may panahon pa ako sa paghanap ng babae, gayong wala akong ginawa sa loob ng 5 taon kundi ang hanapin ka? Tinitigan siya nito sa mga mata upang iparamdam na nagsasabi ito ng totoo. Bakit mo ko hinahanap? Bakit mo ako pinakasalan? Naisipan niyang tanungin ito. Hindi niya alam kung bakit naging mapaghanap siya ngayon. Umaasa siya na somehow may puwang na siya sa puso nito. Nakita niya itong natigilan dahil sa tanong niya. Ibabalik ko sa iyong tanong. Bakit ka pumayag na pakasalan ako? Umiwas siyang nagtingin at naghanap ng dahilan. Kasi diba pinilit mo ako? Ang sabi mo para sa anak natin kaya kailangan natin magpakasal. Sagot niya. Yun lang ba? Tila may gusto pa itong marinig mula sa kanya. Oo naman. May iba pa bang dahilan? Sarkastiko na sagot niya. Nakita niyang pag-iba ng anyo nito habang sinusuri sa mga mata niya kung nagsasabi siya ng totoo. You're lying. Sad nito habang nakatitig pa rin sa kanya. Paano mo naman nasabi? Hindi siya nito sinagot bagkus muli siya nitong siniil sa labi at mapaghanap ang mga halik na yon. Ayaw niyang gumanti sa mga halik nito, ngunit nadadala siya sa silakbo ng damdamin niya. Kaya bumigay na rin siya. You know the answer. Wika nito nang bitawan ang labi niya. The feeling is mutual. Dagdag na sabi nito. Kahit hindi mo sabihin sa akin, alam kong pareho tayo ng nararamdaman, Ashley. No, paano mo masasabing parehas tayo ng nararamdaman? Gayong sanay ka na sa lahat ng mga babae mo, hanggang sa kama lang. Kontra niya sa sinabi nito. Siya malinaw sa kanya na may pagtingin siya para kay Liam, ngunit hindi malinaw kung may pagtingin rin ito sa kanya. But you're different from them, Ashley. Pinakasalan kita dahil ayokong hanggang kama ka lang. Ikaw ang ina ng mga anak ko, at gusto kong habang buhay, nandiyan ka lang sa tabi ko. Napaawang ang labi niya dahil sa sinabi nito. Tinitigan pa niya ito ng diretsyahan sa mata. Nanatili pa rin itong nakatitig sa kanya, waring sinusuri ang magiging reaksyon niya. Liam, sambit niya sa pangalan nito. Hindi niya alam kung anong sasabihin sa mga narinig niya mula rito. Bumangon siya at binalot ng kumot ang hubad ng katawan. Namumuo ang luha sa sulok ng kanyang mga mata. Napapapikit siya nang maramdaman ang paglapat ng labi nito sa batok niya. Niyakap siya rito mula sa likuran at pinagdikit ang katawan nilang dalawa. Napagitnaan ang katawan niya ng 2 hita nito, kaya waring kinakandong na siya nito. Sweetheart, ayoko nakikita ka kasama si Kevin. Parang mamamatay ako sa selos. Pag-amin nito sa kanya. Anong nakain mo at sinabi mo sa akin ang lahat ng yan? Tanong niya. Pinasandal siya sa dibdib nito. Kinulong ng mga bisig nito ang katawan niya. At nagustuhan naman niya ang ganitong pakiramdam. Naisip kong umamin na. Wala namang masama dahil asawa na kita. Ngayong alam mo na ang dahilan kung bakit nagagalit ako. Kapag nakikipagkita ka kay Kevin, huwag na huwag kong makikita na kinakausap mo siya. Paano kung ayoko? Nakangiti niyang tanong rito. Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Kapag sinumpong ako ng selos ko, kaya huwag mo akong subukan. Napalis ang ngiti sa labi niya nang maramdaman ang galit sa tono ng boses nito. Gusto ko lang malaman kung ano ang dahilan niya noon. Bakit niya ako nagawang ipagkanulo kay Mr. Johnson? Mahinahon na paliwanag niya.
Bakit mo ba kailangang alamin ang dahilan niya? Tapos na yun. Kunot noon itong tanong sa kanya. Masama ang loob na binalingan niya ito. Liam, tapos na yun. Ngunit hanggang ngayon hindi ko pa rin nakukuha ang hustisya sa pagkakakulong ko. Nandito na ako ngayon, Ashley. Tutulungan kita. Para mabigyan ng hustisya ang pagkakakulong mo noon. Kaya hindi mo na kailangan si Kevin. Nainis siya dahil sa katwiran nito. Kinalas niya ang kamay nito na nakapulupot sa baywang niya at bumaba ng kama. Hinanap niya ang nighties upang isuot ang mga yun, ngunit hinaplot yun ni Liam. Tinapunan niya ito ng masamang tingin. Liam, akin na yan. Galit niyang wika rito at inago ang panloob niya na ayaw nitong ibigay. We're not done yet, sagot nito. Only you are not, but I'm done. Biglang sagot niya dahilan upang hatakin siya nito pabalik sa kama. Ganon pagkatapos kitang paligayahin? How about me ha? Come here. Muli siya nitong binuhat na parang bata at pinahiga sa kama. Liam, stop! Reklamo niya rito at pilit bumabangon, ngunit walang nagawa ang pagpapumiglas niya nang muling sinakop ng mga labi nito ang labi niya. Hindi talaga ito tumigil hanggat hindi siya bumibigay rito. Matapos itong bitawan ang labi niya, hinaplos nito ang pisngi niya, habang tinititigan siya. I don't know what happened, but I fell in love with you, Ashley. Namumula ang mga mata nito habang sinasabi ang mga katagang yun sa kanya at nagulat siya dahil sa sinabi nito. I know it's crazy, right? It's hard to believe a playboy like me would ever fall for a woman like you. These feelings makes me crazy, Ashley, and I wish I could stop it. But every time I try, mas lalo ko lang pinahihirapan ang sarili ko. Liam, kung sinasabi mo lang yan dahil sa mga anak natin, hindi mo kailangan gawin yan. Her voice was hoarse. Halatang pinipigilan niya lang ang umiyak. No, Ashley, I love you. Matapos sabihin yon, tinawid nito ang pagitan ng mga labi nilang dalawa. Hindi siya tumutol nang ginawa nito yon, pagkos binuka na rin niya ang labi upang gumanti ng halik dito. Hindi man niya kayang sabihin ang mga salitang gusto rin nitong marinig, ngunit sinisigurado niyang maipaparamdam niya rito sa pamamagitan ng mga yakap at halik. Nang maramdaman niya ang mahabang kahandaan nito sa pagitan niya, hindi na siya nag-atubili. Binigyan niya ito ng permiso na pasukin na kanya. Maingat ang bawat galaw nito. Napakapit siya sa puting sapin ng kama dahil sa kanyang nararamdaman. At doon ay nagsimula na nga uli sila. Sweetheart, you drive me crazy, sabi ni Liam at mas lalo pang inangat ang kanyang pagupo upang masabayan si Ashley. Nababaliw siya sa bawat giling nito habang tinititigan niya ang ekspresyon ng mukha nito na sarap rin sa kanyang ginagawa. Hindi nagtagal sabay nilang nakuha ang gusto nila. Hinalikan niya ito sa noo habang hinahagod ng kamay niya ang makinis na katawan nito. Niyakap niya ito ng mahigpit, nagpahinga lang sila ng 1 oras, ngunit gusto niya muling maangkin ito. Humirit pa. Hindi alam ni Ashley kung ilang beses siyang natapos bago bitawan ni Liam. Tulad niya, pagod na rin ito na bumagsak sa tabi niya. Humiga siya sa dibdib ni Liam at pinakinggan ang tibok ng puso nito. Nakayakap naman ito sa kanya at paulit-iulit nitong hinahalikan na noon niya. Wife, huwag ka na makipagkita kay Kevin. Nakikiusap ito sa kanya. Honey Bun, ano ba kinatatakutan mo? Kung makipagkita ko sa kanya, gusto kong malaman ang dahilan ng mga nangyari sa akin noon. Kaya pumayag ka man at hindi, makikipagkita ako sa kanya. Parang kanyang sagot rito, dahilan upang manahimik ito. Tumingala siya at nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. Pinisil niya ang ilong nito at kusang hinalikan sa labi, dahilan upang magulat ito sa ginawa niya. Nagsiselos ka pa rin ba? Nakailang score ka na nga sa akin, nagsiselos ka pa rin? Pangasar niya rito. Imbis na sagutin siya, niyakap lang siya nito ng mahigpit at siniil ng halik sa labi. Pagdating sa'yo, nagiging ibang tao ako, Ashley. Kaya sana mapigilan ko ang sarili ko kapag may nakita akong gustong hawakan kahit dulo ng mga daliri mo. Sa loob-loob ni Liam. Hindi na niya nagawang sabihin yun kay Ashley dahil alam niyang hindi na niya mababago pa ang isipan nito. Kinaumagahan. Napagpasyahan nilang dalawa na siya na lang ang maghahatid sa 2 bata sa school ng mga ito. Sinabi na rin niya kay Liam na dediretso siya sa meeting place nila ni Kevin. Wala naman itong nagawa kundi ang payagan siya. Matapos niyang ihatid ang 2 bata, dumiretso siya sa Shark Bite Cafe. Kanina pa nag-text si Kevin sa kanya na naghihintay na raw ito sa loob. Bumaba siya sa kotse, matapos niya itong iparada. Boss, nandito na kami sa loob ng Shark Bite Cafe. Pagbibigay alam ni Brian sa kanyang boss. Lihim niyang sinusundan mula pa kanina si Ashley, ayon sa utos ng boss niya. Good, wag mong hayaan na hawakan ng lokong Kevin na yan, kahit dulo ng daliri ng asawa ko. Ako ang bahala, boss,
Sagot ni Brian at patuloy na sinusundan ng asawa ng boss niya. Boss, may problema. Paano ko makikita kung hahawakan ni Kevin ang dulo ng daliri ni Ma'am Ashley? Nasa loob na po sila ng pribadong silid. What? Biglang sumigaw ang boss niya dahilan upang ilayo niya ang telepono sa tainga niya. Lokong Kevin yan. Umalis ka na dyan. Ipagpatuloy mo na ang paghahanap kay Red Phoenix. Utos nito sa kanya. Pero boss, paano si Ma'am Ashley? Nalilito nitong tanong. Nandito na ako sa labas ng shark bite. Napaawang ang labi ni Brian matapos marinig ang sagot ng boss niya. Boss, akala ko ba may urgent meeting kayo? Takang tanong niya sa boss niya. Brian, ikaw bang boss para alamin mo kung ano mga ginagawa ko sa buhay? Napangiwi si Brian dahil sa sinabi ng boss niya. Hindi na siya nag-usisa pa kung bakit nandito na kaagad ito sa labas ng shark bite. Kunyari pa ang boss niya, nahulaan naman niyang kanina pa ito nakasunod sa kanila. Sige boss, makipagkita pa ako sa alalay ni Red Phoenix. Paalala niya rito, saka pinatay ang tawag. Kung sinabi lang ng boss niya kanina na kaya rin naman pala nitong bantayan ng asawa, sana na-meet na niya ang alalay ni Red Phoenix. Marami pa namang gustong makipagkita sa alalay nito dahil nalaman ng lahat na umuwi na ng Pilipinas si Red Phoenix. Ngayon sabihin mo sa akin kung ano nangyari. Bungad agad ni Ashley nang magkaharap na sila ni Kevin. Halata sa mukha nito na hindi alam kung paano magsisimula ng sasabihin. Umiwas ito ng tingin upang makakuha ng lakas ng loob na sabihin ng lahat. Naghihintay ako, Kevin. Muling wika niya na nagbalik ng sistema nito. Tumingin ito ng diretsyahan sa kanyang mga mata. Maniwala ka man at sa hindi, Ashley, minahal kita noon. Kahit pa hanggang ngayon. Hindi pa rin nagbabago ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko ito ikikwento sa'yo, ngunit lahat ng nangyari noon sa atin, hindi ko kagagawan, kundi kagagawan ng kakambal ko. Bakas ang gulat sa mukha ni Ashley dahil sa narinig. Matagal pa niyang tinitigan si Kevin sa mga mata nito upang masiguro kung nagsasabi ito ng totoo. Alam kong mahirap paniwalaan, ngunit yun ang totoo. Simula sa pagkabata, nakasanayan na namin ang kambal ko na magpalitan sa isa't isa. Kapag hindi siya makaka-attend sa klase, ako ang umattend para sa kanya. Kapag ako naman ang nagkakasakit, siya ang nagpapakita upang hindi markahan ng teacher na absent ako. Lahat ng meron ako, nakikihati siya. At lahat ng meron siya, binigay niya rin sa akin. Walang sino mang nakakaalam na kambal kami dahil hiwalay kami kapag umaalis. Ganun ang naging setup namin upang mapanatiling walang nakakaalam na dalawa kami ang anak ni Dad. Hindi namin alam kung bakit malaki ang galit ng boss ni Dad sa mga kambal. Kaya kapag may nakikita siyang kambal na anak ng isa sa mga tauhan nito, agad niya itong pinapapatay. Ngunit hindi ko inaasahan na darating ang araw na umibig ako sa'yo. Nalaman niyo na kakambal ko at gusto niyang ibahagi rin kita sa kanya. Umuwi siya ng Pilipinas at gusto kanyang makilala. Kaya inalam niya lahat sa buhay mo. Lahat ng paborito mo, pamilya, lahat ng meron ka. Minsan nauuna pa siyang makipagkita sa'yo kaysa sa akin. Ibig sabihin may mga araw na minsan siya ang kasama ko at hindi ikaw? Hindi makapaniwala si Ashley sa mga nalaman niya. Kaya pala minsan iba ang ugali ni Kevin kapag kasama niya ito noon. Yung pala kakambal nito. Yes, babe. Siya ang kasama mo at hindi ako. Malungkot ang mga mata nito na tumingin sa kanya. Sino ang nakikita ko na palagi kasama ni Ana noon sa loob ng silid ko? Nakanig niya sa kama? Tanong niya rito. Si Enzo yun, ang kambal ko. Pag-amin nito. Napahampas si Ashley sa mesa. Ano ba, Kevin? Bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Bakit mo nilihim sa akin? Galit niyang tanong rito. Sinabi ko na sa iyo, Ashley. Ayaw ni Dad na malaman ng boss niya ang tungkol sa amin ni Enzo dahil ipapapatay niya kami. Parang iiyak ito sa pagpapaintindi sa kanya. My God, malaki na kayo, Kevin. Hindi na kayo mga bata. Malakas na ang boses niya. Wala kami magagawa, Ashley. Kahit pa naging CEO ako ng kumpanya, wala pa rin ako magagawa. Sagot nito dahilan upang lumiit ito sa paningin niya. Ha? Si Ana ba ang pinag-uusapan natin dito, Kevin? Kasi wala akong ibang nakita na dahilan ng paghiwalay natin noon kundi siya lang. Isa lang siya sa dahilan, Ashley. Naging sunod-sunuran ako sa lahat ng gusto ni Ana noon dahil nalaman niya ang sekreto namin ng kambal ko. Minahal siya ng kambal ko kaya nito'y namin sa kanyang tungkol sa sekreto namin. Wow, at ako hindi mo minahal? Ganun ba? Mabuti pang kambal mo. Dahil sa pagmamahal niya kay Ana. Kaya niya sinabing sekreto ng pamilya niyo. At ako, anong nakuha-kuha? Ipinagkanulo mo ako kay Mr. Johnson. Gustong-gusto na niyang teresin si Kevin sa mga oras nito. Si Ana ang may kagagawa ng lahat ng yun, Ashley. Hindi ko alam na inutusan niya ang kambal ko na palitan ng SIM card sa cellphone ko.
Ang SIM card ko na yon ang ginamit ni Mr. Johnson upang pang-reply sa'yo. Nung sinabi mong ibigay mo ang pagkababae mo, si Enzo ang kausap mo noon at hindi ako. Nung pumunta ka sa hotel, si Mr. Johnson ang nagre-reply sa'yo at hindi ako. Wala akong kaalam-alam ng mga oras na yun dahil pinatulog ako ng kakambal ko upang matupad nila ni Ana ang plano. Umaga na nang malaman ko ang ginawa ng kambal ko, ngunit huli na ang lahat ng pumunta ako sa bahay niyo dahil hinuli ka na ng mga pulis. Hindi na malayan ni Ashley ang pagbagsak ng luha niya. Naluluha siya sa sobrang galit na pinaikot siya sa palad ng mga ito. Ano ang dahilan ni Ana? Bakit gusto niya ako mawala sa landas niya? Tanong niya habang nakakuyom ang kamao. Dahil sa kumpanyang ipinamana sa'yo ng mami mo. Hindi na siya nagulat tungkol sa kumpanya ng mami niya. Nalaman na niya ang tungkol rito 5 years ago. Kapag pera nga naman ang pinag-uusapan, nag-iiba ang ugali ng tao. Hindi na niya tinanong pa ang tungkol sa kumpanya dahil alam na niya ang tungkol rito. Hindi siya magkaka-interes sa kakapiranggot na kumpanya ng mga ito dahil wala ito sa laki ng kumpanya na hawak niya ngayon. Nung nakulong ka, sunod na rin na nawala ng buhay si Enzo. Nalaman ng boss ni Dad ang tungkol sa amin ni Enzo kaya pinuksa niya to. Gusto na ni Dad na kumalas ang pangat nito. Ngunit kapag ginawa niya, siya naman ang sunod na tatanggalan ng buhay at isasama pati ako. Muling paliwanag nito. Sino ba yung baliw na boss ng daddy mo? Naiirita na tanong ni Ashley. Kanina pa kasi niya napapansin na puro boss ng daddy nito ang pinakapunot dulo ng lahat. Si Venom King ng Whiteland. Sagot nito na nagpataas ng kilay niya. Venom King? Maraming pumapasok sa utak niya ngunit hindi na niya ito isinatinig. Si Mr. Johnson, ano ang koneksyon nito sa kanya? Dagdag na tanong niya. Isa siya sa kanang kamay ni Venom King at protektado siya nito. Kaya nung nakulong ka, maniwala ka, gustong gusto kitang tulungan, gusto kitang puntahan ngunit pinipigilan ako ni Dad. Dahil ayaw niya na madagdagan ang galit ng boss niya. Umarko ang labi niya dahil sa narinig. Alam mo Kevin, hindi ko alam kung pamilya kayo ng mga duwag. Tinanggalan na nga ng buhay ang kambal mo ngunit nananatili pa rin kayong takot sa Venom King na yan. Wala man lang kayong ginawang paraan para makaganti sa kanya. Anong silbi ng pagiging CEO mo kung hindi mo ginagamit ang kapangyarihan mo? Wala akong kapangyarihan, Ashley. Dahil ang kumpanya na pinamamahalaan ko ngayon, hindi sa pamilya ko, kundi galing sa pera ni Venom King. Ngunit nang bumalik ka na, unti-unti ko nang tinatama ang lahat, Ashley. May malaki na akong ipon sa bangko at sapat na yun upang makapagpatayo ako ng sarili kong negosyo. Sa totoo lang, nakapagsimula na ako. Gusto kong maging proud ka sa akin, babe. Na balang araw may pagmamalaki mo rin ako. Huwag ka nang umasa, Kevin, dahil matagal ko nang nakalimutan na minahal kita. At wala na para sa ating dalawa dahil kasal na ako kay Liam. Kontra niya kaagad rito. Mahal mo ba siya? Bagsak ang balikat nito na tinanong siya. Wala ka na ng pakialam kung mahal ko man siya o hindi. Tumayo na siya at kinuha ang bag bago ito tiningnan. Salamat sa oras na binigay mo para sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman mo. Tumalikod na siya rito ngunit agad rin siya nitong niyakap sa likuran. Babe please, patawarin mo ako kung naduwag man ako noon na sabihin sa iyo ang totoo. Bigyan mo pa ako ng isa pang chance please. Alam kong kahit konting-konti may natitira pa akong puwang dyan sa puso mo. Alam ko mahal mo pa rin ako, babe. Sinabi kong layuan mo siya! Nagulat si Ashley nang bigla na lang may sumuntok kay Kevin, kaya tumilapon ito sa sahig. Binalingan niya ito at nakita niya si Liam na akmang susuntukin muli si Kevin, kaya siya pumagitna. Liam, stop! Anong ginagawa mo? Galit niyang wika rito. Nakita niyang pagdilim ng anyo nito habang nakatingin sa kanya. Namumula ang mga mata nito habang nakaigting ang mga panga. Still asking, ha? Kung gawin ko rin kaya to sa'yo, anong mararamdaman mo? Halata na nagpipigil ito sa galit. What do you mean? Ano bang ginawa ko? Nakita mo namang nag-uusap lang kami, diba? Nalilitong tanong niya. Sa halip na sagutin siya, agad siya nitong binuhat palabas ng shark bite. Liam, bigyan mo naman ako ng kahiyan! Singhal niya rito nang pumasok na sila sa loob ng kotse nito. At ako, Ashley, binigyan mo ba ako ng kahiyan? Galit na sagot nito sa kanya. Si Kevin ba ang ibig mong sabihin? Alam mo naman nag-uusap lang kami, diba? Sana nga ganun lang yun, Ashley. Pero hinayaan mo siyang yakapin ka na dapat ako lang ang gumagawa nun sa'yo. Hinawakan nitong pisngi niya at pinagdikit ang noo nilang dalawa. Sweetheart, I wish you could feel what I feel because every time I saw you with Kevin, I couldn't stop the burning pain in my heart. Tell me, do you still love him? Liam, mahinang sambit niya. Hindi niya alam kung anong isasagot niya. Just answer me. Wika nito habang nananatili pa ring magkadikit ang mga noo nilang dalawa. No, sagot niya. Why?
Muli nitong tanong na lalong nagdagdag ng kaba sa puso niya. I'm in love with someone else. Pag-amin niya. Who? Muling tanong nito. Liam. Sambit niya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Hindi niya kayang pigilan ng puso niya kapag ganitong magkalapit na ang mga labi nilang dalawa. Ito ang kahinaan niya. Please, sweetheart, just answer me. Mahinang wika nito sa kanya. You. Sagot niya. Nakita niya bahagya itong natigilan. Then show me. Let me feel it, sweetheart. Bumaba ang tingin nito sa labi niya at unti-unting pinaglapat ang mga yon. Parang may kung anong enerhiya ang nag-utos sa mga kamay niya dahil agad nga ang mga yon na kumapit sa batok nito at malayang kubanti sa mga halik nito. Matagal na naghinang ang kanilang mga labi bago nito yon binitiwan upang malanghap ng hangin. I want to hear it, sweetheart. Mahal na rin kita, Liam. Sa wakas inamin niya pero puno na ng takot at kabog ang kanyang dibdib. Takot siyang masaktan ngunit sumubok pa rin siya. Sino nga kaya si Venom King? At ano ang kaugnayan nito sa nangyari sa kanyang nakaraan?